Hello guys, nandito na naman ako at syempre magandang umaga muna dyan at magandang gabi rito. Good evening and good morning. Ito guys, pag-usapan natin naku po Rudy, ang mafia ng Davao, ang mafia ng Maysayad ng Davao ay talagang halos nalulugso na unti-unti Talagang paubos na sila simula sa inabot na ng karma guys, simula sa tatay nilang si Fentaboy hanggang sa anak nila na itong tatlong may sayad siblings, malamang aabutin pati si Kitty Ichibichi. Pag dumaan sa Senado yan at nabisto na itong sa impeachment decided, sabi ko kapag nabisto na at napatunayan na si Sammy Uy ay deposito ng pera ng dividendo galing sa droga maging dito kila Kitty Ichibichi. Naku po Rudy, ang tungo niyan sa kasong kriminal, maniwala kayo. Anyway guys, pag-usapan natin ang pagkalugso na ng mafia, mafia ng Maysayad, ang mafia ng Davao. Paubos na po ng paubos at palugso ng palugso maging ang mga resources nila, kaya galit na sa administrasyon. Sino ba naman ang hindi magagalit kay PBBM? Kung yung negosyo mong mga drugs nalugso na. Pati ba naman illegal na sigarilyo, bakit daw ba tinitira pa? Di ba? Tapos nawala na yung Pogo. Tapos yung KTV ni Mike Diferencia, nadali na rin. Di ba? Siyempre damay sila rito kasi may puhunan din yung mga yan, sigurado yan Kumbaga, konektado yan, may sayad. Basta yung mafiyang yan, sama-sama na yan. Yang sila may sayad siblings, yan sila may differential. Ako po, magkakakunayb yan sigurado. Magkakasosyo yan, O, di ba? Yung mga pogo nila, nangaubos na rin. Di ba? Ang mga illegal na pagusugala, wala na rin ngayon yung pabrika ng peking birth certificate, tsaka mga passport nila. Hindi na rin sila makapag-human trafficking ng mga Chinese. Ay, Diyos ko po, Rudy. Ngayon, ang tanong sabi nila naku po, palugi kami nito, mauubos yung namin. Hindi naman mauubos dahil napakarami, pero at least mababawasan yung kanilang mga pinapakatago-tagong yaman na ninakaw na nanggaling sa kaban ng bayan. Siyempre, ayaw nila yung mababawasan. Gusto nila, ang igagastusin nila, mga pambayad kay Kaufman, panggastos sa mga, dito sa mga, sa mga vloggers nila, mga pambayad, pampasweldo, gusto niya galing sa korupsyon. At ayaw na mabawasan yung kanila pang mga nakorap. Ngayon, ito ang pinaka-latest, di ba? Alam naman nating lahat na itong PGMN na siyang isa sa mga propagandista, ng mga didilis, propagandista ng mga Maysayad ay nadali na. Di ba? Nadali na, pati yung kanilang magiting na extortionist. Nadali na rin, what the heck? So ngayon, talagang ang sakit ng ulo ng mga Maysayad siblings, di ba? Kaya galit na galit, lahat ay sisirain. Ngayon, nag-iisip sila ng mga paraan kung paano masisira, madadivert ang mga usapin, Sapagkat sabi nila, bakit ba ngayon panadali itong PGMN? Kailangan namin itong maning ito. Kailangan nila para sa darating na impeachment. Nadali pa. So ngayon, aasa na lang sila sa mga buraot na vloggers. Yung mga dating malalaking vlogger, ngayon buraot na lang. Doon na sila aasa. Bakit? Wala nang bilang Wala nang naniniwala Sabi nila sayang yung PGMN pa naman malakas-lakasanan na lang na natitira wala na. Saan pa kami aasa? yung mga bayoteros ninyo, sablay na lahat. Wala nang nagpapapaniwala, puro trolls na lang naniniwala doon. Tsaka ilang mga solid na mga didilis na lang, di ba? Pero, eto, wala na, talagang nadali pa. So, malaki ang problema nila dahil yung isa sa pinakamagaling sanang propagandista nila, ngayon, tigil na. Pati yung CJ Hero, nag-deactivate na rin ang accounts of FB. So wala na.
lusaw na. Kumbaga, lahat ng mga sindikato nitong mga may sayad siblings na ito ay napag-uubos na. So ngayon, saan kaya ito pupulutin? Oy, may sayad siblings, 2026 pa lang tayo ngayon. Mala- Medyo malayo-layo pa ang 2028. At huwag ka na mangarap ng 2028 dahil hindi ka naman makakatakbo na may inday sayad. Eh sino ilalaban nyo? Si Baste? Diyos ko po, Rudy. Isipin mo, ilalaban si Baste, si Barbie Baste. Isa pa yan, damage goods na rin yan. Hindi nga nakatakbo sa Davao ng mayor dahil alam niyan talo siya pag na-national pa. What the heck? So wala na, desperado ng mga didilis. Ubus na sila. Eh, hindi naman pwede patakbo si Pulong. Eh, Diyos ko po, Rudy. Talaga pag-asa na lang nila, si Inday Sayad. Ang problema kay Inday Sayad, bukod sa damage goods na, wala na, matutuluyan ito. Naghahanap na nga ng pagtataguan, naghahanap na nga kung saan mag-a-asylum, di ba? Dahil talagang after niya ma-impeach, no? After niya makumbik sa impeachment na yan, at ma-disqualify na yan, matanggal sa posisyon, may kriminal na kasong kakaharapin yan. Ay doon, tatakbo yan dahil takot yan malabasan ng warrant dahil ang kasong kinaharap niya ay plunder at walang piyansa. So, Inday Sayad, tago-taguan na. Mga didilis ha. Nanyo. So, yun. Lusaw na, wala na. Kaya kayo, nagpapanggap na lang kayong malakas. Huwag na kayong magpanggap sapagkat ayan na yung PGMA, nadali na. Yung SMNI, wala namang kabuhay-buhay na yan. Yung mga bayoter, sa Diyos ko po, Rudy. Diba? Sino pa bang vlogger yung malakas? Wala na. Puro buraot na lang. Natitira na, puro trolls. Sino si Binibini Baklangare? Oo nga pala. Congratulations kay Tio Moreno. Balita ko. Nawala na naman yung account niya. Tinanggal ni Meta. Huwag ka masyasaktan. Ganun talaga. Kita mo ako, hindi ako nasaktan. Tapos si Rowena Buangson, 2 account rin. Nawala na rin. Pag kinarma nga naman, mga didilis, kinakarma na kayo. Anyari sa inyo? Akala ko ba matibay kayo? Akala ko ba malakas kayo? Bakit parang, di ba, yung mga vlogger ninyo, lahat may kaso. Buti na lang, si Celis nakapiyansa rin. si Mike Diferensya, umiikot na yung puwet. Bakit? Pag nilabasan to ng warrant, no bail. Ay, yung asawa pala, pero sasampa rin ang kaso si Mike Diferensya. So, parehas na, sasampang kaso sa kanya, so no bail din yun. Ako, Rudy, kinarma mga inayupak. Pati si Baluga, si Atty. Baluga. Ewan ko sa inyo. Wala talaga kayong mga didilin sa mga vloggers kayo, comedy lahat kayo. Sa mga bubundin, sarap pagtawanan ng mga to. At sarap paglaruan ng putik. Sa mga bubundin dyan may sayad, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Matili kayo mga bobo at may sayad. Sapagkat ang may sayad, lagi high blood. Bye!